Siguraduhin nyo na talagang matanda ang leon na yan, ha? Napakahalaga ng misyon na to para sa pamilya natin. Hindi dapat tayo sumablay. Seryosong tinig na ani ni Venus habang abala sa pag-aayos ng mga baril na gagamitin nila mamaya. Huwag ka nang kabahan dyan. Ay nako, kahit naman sinong lalaki ay talagang kakagat din sa ganda mo. Natatawang litanya ni Josephine, ang nakakatandang kapatid ni Venus. Habang pinagmamasdan si Venus na kabadong-kabado para sa gagawin nila mamayang gabi. Sanay na ang pamilyang T sa ganitong iligal na gawain. Sa katunayan nga ay ilang taon na nila itong ginagawa nang hindi nahuhuli ni isang beses. Ang dahilan? Simple lang, wais at matalino ang magkakapatid na sina Venus, Josephine at Aurora. Nagdududa lang talaga ako sa leon na yun eh. Sa tingin ko, narinig ko last time ang pangalan niya. Hula ko ay hindi naman yun matanda. Sigurado pa talaga kayo sa nalaman nyo? Palihim na napatikhim si Aurora at balisang sumagot. Hindi masabi-sabi ang katotohanan na utos ito ng kanilang ama na hindi dapat malaman ng kapatid nilang si Venus. Oo naman, pinagdududahan mo ba kami? Kailan ba kami nagkabali, aber? Patay mali siyang pagsagot ni Aurora at sinanyasan si Josephine na magsalita. At saka nga pala, naihanda mo na ba ang mga susuotin mo mamaya, Venus? Yung binili kong sexy na dress, siguradong hapit na hapit yon sa katawan mo. Ani ni Josephine at minasahe ang likuran ni Venus. Sabi nila, madali raw naaakit ang mga matatanda sa mga pulang kasuotan. Napaismid si Venus, may kakaunting pagdududa pa rin. Inaalala kung saan niya nakita at narinig ang pangalang Leon Flores. Kung i-stalk ko kaya muna sa internet ang lalaking yun, nang sa gayon ay mas makilala ko siya at masiguradong… Hindi na natuloy ni Venus ang kanyang sasabihin dahil nang hawakan ng babae ang cellphone ay tinabik ito ng dalawa niyang kapatid. At para saan yun? Gulantang na tanong ni Venus habang pinagmamasdan ang cellphone niya sa marmol na sahig. Natawa ng mapakla si Aurora sabay sabing, hindi ba't utos ng ating ama na huwag gumamit ng gadget, lalo na at may misyon tayo mamaya? Rules are rules, Venus. Sundin mo na lang. At tumating na nga ang sandaling hinihintay ni Venus. Gusto ni Venus tapusin ang gabing to nang wala na siyang iisipin pa. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Leon, Venus. Hindi ka na malilito dahil isang kwarto lang naman ang naroroon. Pagpapaalala ni Aurora kay Venus. Taas noong napangiti si Venus. Muling bumalik ang kumpiyansa sa sarili. Sino nga ba ang makakatanggi sa pang-aakit ng isang Venus T? Nakakatiyak ang babae na wala. Walang hindi masisilaw sa kanyang karisma. Kilala ito sa larangan ng mga modelo at isang sikat na influencer. Bulag lang ang hindi maaakit sa taglay na ganda ng babae. Ang yaman-yaman naman ng matanda na to para suluhin ng isang floor. Ang naglaro sa isipan ni Venus habang tahimik na naglalakad nang hindi nakakagawa ng kahit na anong ingay. Talento na kasi ng babae ang maglakad na tila lumulutang lang sa hangin. Pwes, subukan natin ang pagiging formal mo, Mr. Leon, sa oras na magharap tayo. Muling pabulong ni Venus sa kanyang isipan. Nasaan na kayo? Napasok niyo na ang room ng chairman? Sa mababang boses na tanong ni Venus. Laking gulat naman ng babae nang ni isa ay walang sumagot sa kanya. Kataka-taka sapagkat kahit kailan ay hindi naman sila nagkaroon ng ganitong problema noon. For pet's sake, napano ang mga yun? Nag-aalalang halinghing ni Venus at agresibong pumasok sa kwarto ni Mr. Leon habang marahang hinuhubad ang makapal na jacket na suot. Dahilan para lumantad ang katawan ni Venus na binabalot ng manipis at pulang tela. Subalit, nanlaki ang mga mata niya nang hindi isang matanda, kundi isang matipunong lalaki ang nakahiga sa malapad na kama. Kaedad niya lamang ang lalaki. Iyon ang hula ni Venus. Shit!
At talagang hindi na napigilan ni Venus ang magmura. Lalo na at natutulog na nakahubad ang lalaki. Lantad na lantad sa paningin ni Venus ang matambok na pang-upo ng lalaki dahil nakatagilid iyon na nakahiga. Teka lang. Malalim na bumuntong hininga si Venus. Pakiramdam niya ay malapit na siyang himatayin. Hindi mabatid ng babae kung tatakas na labang ba siya o tititiga na ang maskuladong braso ng lalaki. Nanghina ang tuhod ni Venus at biglang nakaramdam ng grabing panlalamig sa suot. Nakakatuwa siguro akong pagmasdan, ano? Ang paos na tinig na iyon ni Leon Flores ang umugong sa paligid, dahilan para mapatalon sa gulat ang dalaga. Tumaas ang sulok ng labi ni Leon nang hindi nakasagot ang babae. Matalinong lalaki si Leon kung kaya't naamoy niya ang intensyon ng dalaga. At batid rin itong ninanakawan na ang mansyon nila sa sandaling ito. Hindi gumalaw ang lalaki sa kanyang pwesto. Hindi pa rin niya hinaharap si Venus. Leon? Sa ilang araw na pag-iensayo ng babae na dapat niyang gawin ay yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Akala ko matanda ka na malapit nang maging baldado. Hindi ikaw si Mr. Leon. Hindi ikaw si Mr. Leon Flores. Hindi ba? Kung gayon, ay bakit narito natutulog? Natural lang na matulog sa sarili kong kwarto. Sagot ni Leon. Mukhang sablay ang source mo, miss, para makakuha ng maling impormasyon. Imbes na umaksyon ay pinili naman ni Leon na hindi gumalaw. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit naaliw siya habang kausap ang babae. Marahil ay naaaliw lang ito sa presensya ni Venus, lalo na ngayong halata ang pagiging kabado nito. Pakiusap, mariin na wika ni Venus at pinikit ang mga mata. Hindi na kayang pagmasdan ang figura ng lalaki. Magbihis ka kung talagang matapang ka. Harapin mo ako. Huwag mong sabihing nahihiya ka dahil pangit ang mukha mo. Peking lakas ng loob. Iyon na lamang ang sandata ni Venus ngayong gabi. Hindi siya maaaring sumuko, gayong hindi pa naman niya nasisimulan ang laro. Ano naman ngayon para kay Venus kung hindi matanda si Leon? Maraming nagkakandara pa sa kanya. Siguradong mapapasuko niya rin ang lalaki. Marahang inangat ni Venus ang mga paa patungo sa direksyon ng lalaking nakahiga habang iniiwasang titigan ang maputi at makinis nitong pang-upo. Natigilan naman si Venus nang humarap si Leon at nagkatinginan sila. Habang si Leon ay hindi naman makapaniwala sa nakikita. Oh, bakit ka natigilan? Bakit hindi natin ituloy ang pinaplano mo? Pangahamon ni Leon at sumilip ang mapaglarong ngiti sa labi. Pilit ikinukubli ng lalaki ang sariling gulat, gayong kaharap niya ang babaeng pinagkakaguluhan ng mga pinsan niyang lalaki. Akala niya nooy nababaliw lang ang mga pinsan niyang yon para magkagusto sa iisang babae. Pero ngayong kaharap niya na ang isang Venus T, naiintindihan niya na ang pagkabaliw ng kanyang mga pinsan. Come on, Leon. Itutuloy ng ganyan ang itsura mo? Mas mainam na to. Hindi ko na kailangang maghubad. Nanunuyang wika ni Leon. Umupo ng maayos at tinitigan si Venus. Pinasadahan niya ng tingin ang babae mula ulo hanggang paa at napaiwas ng tingin nang mapansin ang makurba nitong pangangatawan. Napatingin din si Venus sa kisame para maiwasang matignan ang hubad na katawan ni Leon. Bastos ka rin ano? Naasar na litan niya ni Venus. Ako lang ba? Sino bang pumasok sa hindi niya kwarto? Magkano ba ang kailangan niyo? At napagdesisyonan mong akitin ako ng ganito? Muling tinitigan ni Leona ang katawan ng babae. Nahumaling kaagad ito sa napakanipis na suot ng babae na bumagay rin sa kulay ng balat ni Venus. Mukha itong anghel sa paningin ng lalaki. Anghel na magnanakaw. Ang naibigkas ng lalaki. Sasagot na sana si Venus nang binalot ng nakakarinding ingay ang paligid. Alarm. Alam ni Venus ang kahulugan ng tunog na iyon. Napag-alaman na ng security
na napasok ng mga magnanakaw ang mansyon. Wala namang kaalam-alam si Venus na ligtas na nakatakas ang mga kapatid niya at ang iba pa nilang tauhan. Si Venus na lamang ang naiwan sa mansyon sa napakalawak na silid ni Leon Flores. Kasalanan mo to! Shit! Kaagad na nagpanik si Venus at mas lalong hindi na malaman ang gagawin sa tuwing napapatingin sa katawan ng lalaki. Alam na ni Venus kung saan siya dapat dumaan para makatakas, pero ayaw naman makisama ng kanyang mga paa. Sir, nakatakas na po ang ibang mga magnanakaw. Chinecheck na ng ibang guard ang CCTV at ang iba naman ay sinusubukang huliin ng mga magnanakaw. Pagbabalita ng security guard kay Chairman Pau, ang ama ni Leon. Iyon ang naging ganap sa living room ng mansyon. Nagkita-kita ang bawat miyembro ng pamilya at inalam kung sino ang kulang. Ang anak mo, Pau, mahirap pa naman yung gisingin. Tignan mo nga, hindi man lang nagising kahit ninanakawan na ang mansyon. Nag-aalalang sabi ng nakakatandang kapatid ni Chairman Pau. Tumango si Chairman Pau at kaagad na tinungo ang palapag kung nasaan ang kanyang anak na si Leon. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ni Venus nang hilahin siya ni Leon nang walang pasabi at humablot ng comforter. Mainit at matigas. Iyon ang naramdaman ni Venus sa kanyang puson. Ano ba? Yung ano mo? Gigil na bulong ni Venus kay Leon pero hindi masabi-sabi kung ano ang bumabagabag sa kanya. Hindi ito ang plano. Problemadong bulong ni Venus sa kanyang isipan. Hindi ba't yan din naman ang pakay mo? Natigil sa panunuya si Leon nang itulak siya ni Venus kung kaya't napahiga ang lalaki sa kama. Pero hindi pa rin binibitawan ni Leon si Venus dahil pilit na pumipiglas ang babae. Venus, ikaw si Venus, hindi ba? Tanong ni Leon. Malalim kong tumingin ang lalaki. Iyon ang muling napansin ni Venus. Malalim at nakakapaso. Nakatitiyak siyang marami nang napaiyak ang ganitong klase ng lalaki. Importante pa ba na malaman mo ang pangalan ko? Pagsusungit ni Venus, gayong nagulat din siya nang alam na ng lalaki ang kanyang pangalan. Nanalo ka na, Mr. Flores, kaya ibitawan mo na ako at hayaan mo akong harapin ang pamilya mo. Sa unang pagkakataon ay hindi na kinaya ni Venus na isakatuparan ang misyon. Nakakalulang pagmasdan ang lalaki at inaamin niya iyon. Kung kaya't, haharapin niya na lamang ang pamilyang Flores at pagbabayaran ang kasalanan sa kulungan. Ang mahalaga na lamang kay Venus ngayon ay ang malaman na ligtas talagang nakatakas ang dalawa niyang kapatid. Anak, sino ang babae na yan? Nabalitaan mo na ba ang nangyari? Pinasok ng mga magnanakaw ang mansyon. Ang naging pagsali ni Chairman Pau sa eksena. Gulantang na napalingon si Venus sa chairman at nagkatinginan ang dalawa. I'm so sorry pa kung sumablay ako ngayong gabi. Bisitahin niyo na lamang ako sa presinto kasamang mga kapatid ko. Ang naging taimtim na bulong ni Venus sa hangin. Tanggap na ang kanyang kapalaran. Mga magnanakaw, bakit hindi ko man lang napansin? Nabigla si Venus nang magmaang-maangan si Leon. Mas lalo pang nagulat ang babae nang humigpit ang yakap sa kanya ng lalaki. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Leon? Dapat ay mag-assign ka na ng maraming security guard sa palapag na to, lalo na at tulog mantika ka. Nag-aalalang litanya na Chairman Pau at muling napabaling kay Venus. Planado na ni Leon ang lahat. Hindi niya ibubuking si Venus nang sa gayon ay magkaroon ito ng utang na loob sa kanya. Nobya ko nga pala, pa, si Venus T. Formal na pagpapakilala ni Leon habang hindi pa rin nagbabago ang posisyon nila ni Venus. Nalaglag naman ang panga ni Venus sa narinig. Nagbabaliw ka na ba? Palihim na pagbulyaw ni Venus sa lalaki. Pasensya na po kayo pa. Kung hindi ako nakababa ka agad kanina. Nakakabaliw po kasi itong si Venus. Kaya nakalimutan ko lang dapat kong gawin. Makahulugang pandagdag ni Leon. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng babae. Habang umilaw naman ang ekspresyon ng matanda. Matagal na kasi itong nag-aasam na magkaapo. Lalo na
at nag-iisa niya lamang na anak si Leon. Kilala kasi ng matanda si Leon bilang babaero. Hindi ito sumeseryoso ng babae. Venus, bakit parang narinig ko na ang pangalan na yan sa mga pinsan mo? Nakukuryosong tanong ni Chairman Pao habang nagagalak pa rin sa nalaman. Idol kasi nila tong girlfriend ko, pa. Kaya bukang bibig nila noon. Maaari niyo po bang iwan kami saglit? Magbibihis lang sana kami ulit. Mahabang litanya ni Leon na tila may iba pang nais ipahiwatig. Nais namang sumigaw ni Venus dahil baka inaakala na ng matanda na may nangyari nga sa kanila ni Leon. Nababaliw ka na ba? Kaagad na bulyaw ni Venus kay Leon nang suluhin na nila ang palapag. Ano na lang ang aakalain ni Chairman na may nangyari sa atin? Hindi ba't? Yun naman talaga ang nais mong mangyari in the first place. Natutuwang pagkomento ni Leon at binitiwan si Venus. Napayakap si Venus sa sarili at sandaling nahilos na nangyari. Hindi ito ang plano. At litong-lito ang babae kung bakit hindi siya ibinuking ng lalaki. Gayong alam naman na pala nito ang kanyang intensyon. Nagsimulang magduda si Venus. Hindi makuhang matuwa sa nangyayari dahil natitiyak niyang may kapalit na hihingin ang lalaki. Kung ayaw mong sabihin ng totoo, pwes ako na lang ang haharap sa ama mo. Mas mabuti pang makulong. Naiiritang sigaw ni Venus. Kaagad kinuha ang makapal na jacket at dali-daling sinuot. Ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Napahima si Leon sa kanyang sentido. Handa na namang asarin ang babae. Pinal na ba talaga ang desisyon na yan? Hindi mo ba naisip ang posibleng mangyari kapag sinabi ko sa kanilang totoo? Doon natahimik si Venus. Hindi siya mangmang para hindi maunawaan ang lalaki. May point si Leon. Si Venus ay isang sikat na influencer at kilala ang pamilya ng nakakarami. Kapag kumalat ang balita ng pagnanakaw, tiyak na madudungisan ang reputasyon ng mga T. Ano ba tong pinasok ko? Napasabunot si Venus sa kanyang buhok. Okay, fine. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong mangyari. Siguraduhin mo lang na hindi madadamay ang mga kapatid ko rito. Pulang-pula ang maamong mukha ng babae habang kaharap ang lalaki. Galit, panghihinayang at pagkasuklam ang nararamdaman niya para kay Leon. Bibigay din naman pala. Win-win situation na to, Miss Venus. Ang kilalang lalakero sa balat ng lupa. Dagdag ulit ni Leon. Naluha naman sa inis si Venus. Sanay na siyang tawaging ganyan pero iba ang atake kapag nanggaling sa bibig ng isang Leon Flores. Nag-iwas ng tingin si Venus nang maglakad ng nakahubad si Leon patungo sa kanyang closet. Habang nakapikit si Venus ay nagpapaliwanag naman ang lalaki sa mga dapat nilang gawin. Nababaliw ka na ba? Ang reaksyon ni Venus matapos marinig ang sinabi ni Leon. Nakangising humarap si Leon sa babae. Ngayon ay balot na ng mamahaling tela ang katawan. Akala ko ba isang ayon ka sa plano ko? Malalim na bumundong hininga si Venus at sumagot. Masyado ng below the belt, Mr. Flores. Magpakasal? At higit sa lahat, magkaanak? Alam mo bang sagrado ang kasal para sa akin? Ayaw kong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Sa lalaking kagaya mo. Sa lalaking kasing pangit ng ugali mo. Pagpapatuloy ni Venus sa kanyang isipan. Simple lang naman ang solusyon dyan. Kampanting turan ng lalaki. Baliwala ang galit ng babae. Mahalin mo ako. Nang sa gayon ay maging sagrado na para sa'yo ang kasal. Diniin pa ng lalaki ang salitang sagrado. Hindi makapaniwalang tawa ni Venus. At sa tingin mo, ganun lang kadaling mahalin ang isang katulad mo? Blankong ekspresyon ang ibinigay ng lalaki, sabay senyas na sumunod sa kanya. Panay naman mura si Venus at gusto na lamang batuhin ng flower vase ang lalaki. Tulala si Venus nang kaharap na niya ang bawat miyembro ng pamilyang Flores. Ang alam ni Venus ay bigatin ang mga ito sa larangan ng negosyo. Biglang nalula si Venus sa presensya ng mga ito.
Halata kasing ini-examine siya mula ulo hanggang paa. So, kailan ang kasal? Natutuwang tanong ni Chairman Pao. Nagkatinginan sina Venus at Leon. Seryoso naman ang mukha ni Leon na tila nagbabanta sa babae. Napakagat dila si Venus. Sa wari niya ay nagsisimula na ang kanyang kalbaryo. Sa kabilang banda ay hindi mapakali ang magkapatid na sina Aurora at Josephine. Nag-aalala ang mga ito sa sinapit ng kapatid nilang si Venus. Hindi naman talaga nais ng mga ito na linlangin si Venus. Ang lahat ay utos lamang ng pinakamamahal nilang ama. Papaano kung saktan nila si Venus doon? Alam mo naman ang ugali ng kapatid naming yun. Tiyak na hindi siya magugustuhan ni Leon at Chairman Pao. Kabadong litanya ni Josephine sa kanyang ama na nakangiti lang habang nakadikwatro sa sofa. Matalino si Venus, mga anak. Alam na nun ang dapat niyang gawin. At saka, para na rin yun kay Venus. Mas gaganda ang buhay niya sa piling ni Leon Flores. Matagal nang minamanmanan ni Frederick, ang ama ni Venus, ang bawat galaw ni Leon. Hangang-hanga kasi ito sa taglay na galing at karunungan ni Leon. Nabalitaan din ni Frederick na sumisipot sa iba't ibang date ang lalaki, kung kaya't hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Nilinlang nila si Venus at kinumbinsi na isang matandang lalaki si Leon Flores. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang pagiging fan mo kay Leon, pa. Nawiwindang lang na komento ni Aurora. Huwag na nga kayo mag-alala riyan. Alam ko ang ginagawa ko. Mabait na tao ang Leon na yon. Minsan na kaming nag-usap at nasisigurado ko na magugustuhan ni na Venus at Leon ang isa't isa. Wala namang kamalay-malay si Venus na ang mismong ama niya ang naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. So, kailan nga? Ikaw dapat ang unang nagdedesisyon sa ganitong mga usapan, Leon, dahil ikaw ang lalaki sa relasyon nyo. Pangangaral ni Chairman Pao kay Leon. Tama ang ama mo, Leon. Magiging ama ka na rin, kaya dapat alerto ka sa ganitong mga bagay. Pagsabad ng tito ni Leon, walang masabi si Venus sa pagiging utu-uto ng pamilyang Flores. Gulat pa rin ang babae dahil talagang paniwalang-paniwala sa Chairman Pao na girlfriend talaga siya ng kanyang anak. Tila naging hangin ang nangyaring pagnanakaw dahil para sa pamilyang Flores, mas importante ang balitang ikakasal na ang pinakamamahal nilang si Leon. Napakayaman na rin kasi ng pamilyang Flores kung kaya't baliwala na sa kanila ang manakawan. Mag-schedule tayo ng panibagong dinner meeting, Leon at Venus. Iyong mas formal. Iimbitahan ko na rin ang iba pa nating kaanak. Anunsyo ni Chairman Pao sa kanyang anak. Kilala ng publiko ang pamilyang Flores bilang family-oriented. Ito lang kasi ang natatanging pamilya na hindi nagkakaroon ng malaking gulo dahil sa pera o negosyo. Ang bawat miyembro ng pamilya ay mapagpakumbaba at kagalang-galang. Nang masolo ni na Venus at Leon ang kwarto ng lalaki, ay kaagad masinsinang nag-usap ang dalawa. Siguraduhin mo lang na hindi tayo mabubuking ni Chairman, Mr. Leon Flores, dahil paniguradong doble ang magiging kaparusahan ko. Kalmado lang na tumango ang lalaki at nagsimula na silang mag-usap patungkol sa gagawin nilang pag-arte bilang magkasintahan. Marami namang iba riyan na pwede mong maging acting girlfriend. Bakit ako pa? Maya-maya ay reklamo ni Venus. Sino pa nga ba? At bakit naman hindi ikaw? Qualified ka sa posisyon na to. Dahil isa kang magnanakaw, kaya taglay mo na rin ang galing sa pagsisinungaling. Anong connect doon? Napairap si Venus sa hangin. So, balik tayo sa usapan. Papaano kung magtanong ang pamilya mo patungkol sa family background ko? Sigurado akong pinaiimbestigahan na nila ang pagkatao ko. Bakit? Kilala bang magnanakaw ang pamilya mo? Seryosong tanong ng lalaki. Siyempre hindi. Depensa ng babae. Kagalang-galang din sa mata ng publiko ang pamilyang T. Gusto ko lang makasigurado na hindi hahanapan ng pamilya mo ng kung anong butas ang pamilya ko.
Hindi naman problema kay Leon ang patungkol sa bagay na yan. Kilala na ng lalaki ang pamilyang kinabibilangan niya. Marunong rumespeto sa privacy ang pamilya niya at sigurado si Leon doon. Ang pinangangambahan lamang ng lalaki ay ang pagpapanggap niyang mahal niya si Venus sa harapan ng kanyang pamilya. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang sumugal, lalo na at hindi mapapasa kanya ang kumpanya kung hindi siya magkakaroon ng sariling pamilya. Iyon ang nakapaloob sa last will ng ina ni Leon. At ang patungkol naman sa magiging kwarto mo, kailangan mong matulog sa palapag na to. Muling anunsyo ni Leon sa babae at muling nagsalita nang mapansin ang pagkadismaya sa mukha ni Venus. Pero, magpaparequest ako ng furniture para maging boundary ng mga higaan natin. Hindi rin naman kita gustong makatabi. Ha? Napasinghal na lamang si Venus sa pagkairita. Nayayabangan sa inasta ng lalaki. Mabuti naman. At saka nga pala, kailangan ko ng cellphone para makausap ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kung ano para makatakas. Kibit balikat namang tumango ang lalaki. Hindi rin naman hahayaan ni Leon na makatakas si Venus. Mas papaigtingin ng lalaki ang security para matiyak na hindi siya matatakasan ni Venus. Hindi ka rin pwedeng lumabas ng mansyon. Kung may kailangan ka, ipagsabi mo lang sa mga kasambahay. Be it, pagkain o bagay ang kailangan mo. Pagpapaalala ng lalaki at kagaya ng nakasanayan, tinanggap na lang ni Venus ang ganoong patakaran. Sa isip-isip ni Venus ay mas mainam pang makulong sa mansyon kaysa mabulok sa presinto. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang furniture na tinutukoy ni Leon. Bago ang lahat ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag ipahalata sa iba ang paghakot nila ng mga gamit. Hindi hahayaan ni Leon na magduda ang kanyang pamilya sa kanilang relasyon ni Venus. Kaagad din namang nakatanggap ng cellphone si Venus at humiga sa kanyang sariling higaan habang dinadayal ang numero ng kanyang mga kapatid. Mabuti naman at nakaisip ng ganitong plano ang Leon na yon. Mas magkakaroon ako ng peace of mind kapag ganito ang layo namin sa isa't isa. Ang pagbulong ni Venus sa hangin. Venus, kumusta ka riyan? Okay ka lang ba? Bungad ni na Aurora at Josephine sa kapatid nilang nasa screen. Bakit? Hindi ka namin makontak kanina. Pasensya ka na at nauna na kaming tumakas. Pagsisinungaling ni Aurora. Pabuntong hiningang sumagot si Venus. Okay lang. Ang mahalaga, hindi kayo nahuli. Mahirap kalabanin ng pamilyang Flores. Bakit hindi man lang na-consider ni Papa yon? Natahimik sina Aurora at Josephine at makahulugang nagkatinginan. Samantalang nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Venus nang makumpirmang nasa mabuting sitwasyon ang kanyang mga kapatid. Hindi bale nang nasa peligro ang sa kanya. Hindi na naghintay pa ng Pasko si Venus at kinuwento kina Aurora at Josephine ang patungkol kay Leon at sa magiging kasal nila ng lalaki. Ano? Ano? Planado man ay nagulat pa rin sina Aurora at Josephine sa nalaman. At talagang lililangin niyo si Chairman Pao? Ang bali-balita, matindi raw yun magalit. Nako, Venus, gusto mo bang tumakas nang matulungan ka namin? Nag-aalalang rekomenda ni Aurora. Nandito na ako eh. Haharapin ko na lang siguro. Pagsuko ni Venus. Sige na, malalim na ang gabi. Kailangan ko pa ng lakas para bukas dahil magkakaroon kami ng family dinner. Sa kabilang banda ay natuwa naman ang ama ni Venus sa nalaman. Lalo na nang malaman na talagang ikakasal na si Venus kay Leon. At pasaya rin ang matanda sapagkat hindi nagkaroon ng kung anumang sabit ang nangyaring pagnanakaw. Ibig sabihin ay napakalinis pa rin ng imahe nila sa publiko. Kinabukasan ay agresibong napabalikwas si Venus nang makita si Leon sa kanyang harapan. Boundary, Leon, hindi ba't ikaw nang nagsabi na pwesto ko to at meron kang sayo? Eksaheradong komento ni Venus sa nangyayari. So, anong kailangan mo?
Napansin naman ni Venus ang itsura at suot ni Leon. Naka-formal suit ang lalaki na bumagay sa makisig nitong pangangatawan. Iwasan man ay napasilip si Venus sa pangupo ng lalaki at naalala ang mga nakita kagabi. Nag-init ang mukha ni Venus at napansin iyon ni Leon kaya pareho silang napatikhim. Hindi ba't? Hindi patas kung nakita mo na yung katawan ko nang nakahubad habang hindi ko pa nakikita yung sayo. Nanunuyang litanya ni Leon. Nais na ring inisin ang babae. Nakikita kasi ng lalaki na malaki ang epekto ng mga salita niya sa babae. My goodness, Leon. Bastos ka rin pala, no? Pagtitimpi ni Venus. Tumayo at tinalikuran ang lalaki. Mag-aayos muna ako. Hintayin mo na lang ako kung nanaisin mo. Panay ang pagsinghap ni Venus habang nagsha-shower. Iniisip ang mga kailangang malampasang pagsubok habang nakatira sa mansyon na to. Ngayon na ang opisyal na araw ng pagpapanggap. Ngayong sandali na ito, opisyal na siyang girlfriend at soon-to-be asawa ng isang Leon Flores. Magkahawak kamay bumaba ng hagdan sina Venus at Leon. Masaya naman silang pinapanood din na Chairman Pao na naghihintay sa hapagkainan. Ang saya-saya ko habang pinapanood kayo. Parang hindi niyo mabitaw-bitawan ang isa't isa. Si Chairman Pao ang unang bumasag sa katahimikan. Nakakabigla pa rin. Ganito pala umibig, Leon, anak ko. Iyo, ang reaksyon ni Venus sa kanyang isipan. Pa naman, baka mailang si Venus sa mga sinasabi mo. Natatawang saad ni Leon at iginiya si Venus sa pag-upo. Plano kong isama si Venus sa kumpanya. Pa, ilang buwan kaming nasa long distance relationship. Kung kaya't gusto kong mas makilala niya ako. Long distance relationship? Ibig sabihin ay sa online lamang kayo nagkikita at nagkukumustahan? Kuryoso at nasasabik na tanong ni Chairman Pao. Oo pa, pero nakailang dates na din kami. Mamayang gabi na lang ang iba pang detalye. Mamaya sa ating family dinner. Gusto ko yan! Napasigaw na sa tuwa ang matanda. Sa biyahe ay walang kibuan ang dalawa. Kakontsaba na rin nila ang kanilang driver sa kanilang plano. Hindi ito magsusumbong sa kahit na sino. Paglabas ng van ay kusang lumengkis si Venus sa braso ni Leon. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanila at marami ang nagulat. Mababata o matanda mga empleyado. Hindi ba't si Venus di yan? Totoo ba itong bali-balita na playgirl ang babaeng yan? Paano sila nagkakilala ni Sir Leon? Pinibagong pampalipas oras lang yan ni boss. Kilala mo naman ang boss natin, girl. Ilan lang ang mga yan sa mga chismis na umabot sa pandinig ni Venus. Bagaman ganoon, ay nanatiling nakangiti ang mga labi ng babae. May iba ka bang pinakilalang girlfriend noon? Bulong ni Venus habang matamis na nakangiti para magmukhang nagsisweet talk sila ni Leon. May iba ka bang ka-fling na pinakilala sa publiko noon? What? Sa malalim na boses na tanong ni Leon at hinimas ang buhok ni Venus para mapaniwala ang mga taong nakatingin sa kanila. Wala akong girlfriend na pinakilala noon dahil hindi naman ako nagkanobya. Libangan, meron. Nakangiting nagtaas ng kilay si Venus sa narinig at kaagad nang tumungo ang dalawa sa palapag kung nasaan ang office ni Leon. Sa opisina ni Leon ay nag-aasaran ang magpinsang sina Drake at Ken na tahimik kaagad nang makilala kung sino ang kasama ni Leon. Sila ang tinutukoy ni Leon na magpinsang may gusto kay Venus. What the? Ang naging reaksyon ni Drake at kinusot pa ang mga mata. Hindi makapaniwala sa nakikita. Girlfriend mo, Leonardo? Kaagad namang kumuha ng tissue si Leon sa kanyang lamesa at binato sa pinsan niyang yon. Huwag mo akong tawagin sa totoo kong pangalan. Ilang beses na ba natin tong pinag-usapan? Pero bro, biro ba to? Akala ko ba ayaw na ayaw mo magkaroon ng seryosong relasyon? Litanya ni Drake at hindi mapigilang hindi masilaw sa taglay na kagandahan ni Venus. Sinabi naman ni Leon sa kanyang mga pinsan ang totoo. Ang tunay na papel ni Venus.
Close silang magpipinsan at pinagkakatiwalaan ni Leon ang mga ito. Pare-pareho lang din kasi ng pinagdadaanan ang magpinsan kung saan kailangan nilang mag-asawa upang makuha ang mana. Mabuti naman. Akong bahala sa'yo, Miss Venus, kapag nagloko tong si Leonardo. Natatawang wika ni Drake kay Venus. Naaaliw na lamang si Venus sa pagiging makulit ng magpinsan. Nadama rin ng babae ang paghanga sa kanya ni na Drake at Ken sa tuwing tinititigan siya ng mga ito. Huwag mo masyadong isipin ang sinabi ni Drake. Mas lalong hindi yan sumiseryoso ng babae. Kaagad na pagkantsaw ni Leon kay Venus nang maiwan silang dalawa sa silid. Ano bang akala mo sa akin? Nag-e-expect? Lahat naman talaga ng lalaki ganyan. Ano bang pinagkaiba ng mga pinsan mo? Hindi na nakasagot si Leon sa sinabing iyon ni Venus at naging abala na sa pagpipirma ng mga papeles. Si Venus naman ay panay lang ang panunood sa ginagawa ng lalaki. Tahimik at misteryoso. Ginoon kung ilarawan ni Venus ang isang Leon Flores kapag sila lamang ang nasa silid. Mas nararamdaman niya ang agwat nila ng lalaki sa napakaraming bagay sa tuwing hindi sila nag-uusap dalawa. Kakayanin ko ba talaga to? Handa na ba talaga akong pakasalan ng ganitong klaseng lalaki? Ang mga tanong na sumakop sa isipan ng babae. Hanggang sa sumapit na ang oras ng family dinner. Peking ngumiti si Venus sa harap ng pamilyang Flores na manghang-mangha sa taglay niyang kagandahan. Magaling ka talagang pumili, Leon. Manang-mana ka sa ina mo. Pagpupuri ni Chairman Pao kay Leon. Nagtawanan ang lahat at nakisama si Venus. So, papaano kayo nagkakilala? Sino ang unang umamin? Tanong ng tita ni Leon. Tumikhim naman si Venus at hinanda ang sarili sa pagsagot. Nagkakilala po kami through online. Kasali po kasi ako sa conference meeting nila noon at doon po namin unang nakilala ang isa't isa. Ako ang unang nag-message sa kanya. Napakaganda pa naman kasi. Segunda mano ni Leon at nangitian sila ni Venus. Ang sweet naman. Tignan mo sila, Pao. Natutuwang bigkas ng tita ni Leon. Malimit ang naging galaw ni Venus. Sinisigurado ng babae na hindi siya makakagawa ng maling kilos na magpapadismaya sa mga kaharap niya ngayon. Patungkol pala sa pamilya mo, Venus. Alam na ba nila ang patungkol rito? Siyempre, iyon ang mas pinagtutuunan ng pansin ni na Venus at Leon noong nag-iensayo pa lamang sila. Of course, tita. Namit na po nila one time si Leon. Sa segundo na ito, nais na lamang magpalamon ni Venus sa lupa. Pagnanakaw ang kaya niyang gawin at hindi ang magpanggap. Kung gayon, ay maaari ba namin silang mamit? Pagbabakasakali ni Chairman Pao. Isa lang naman ang nais ng matanda. Ito ay ang magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya ng mapapangasawa ni Leon. Sure pa, bakit naman hindi? Matagal na naming napag-usapan ni Venus ang patungkol sa bagay na yan. Wika ni Leon at maingat na uminom ng wine. Maaari tayong mag-set up ng panibagong date kasama ang pamilya ni Venus ngayong buwan. Tumibok naman ang ugat ni Venus sa ulo nang marinig iyon. Hindi kasi nila ito napag-usapan ni isang beses. Tama si Leon, Chairman Pao. Pagkokomento na lamang ni Venus. Papapaw na lang, Venus. Hindi magtatagal ay magiging parte ka naman ng pamilya, hindi ba? Pagtatama ng matanda habang magiliw ng umingiti. Dahan-dahang sinipa ni Venus ang tuhod ni Leon nang hindi nagpapahalata. Dahilan para magkatinginan sila. Anong meet the parents? Hindi papayag si Papa sa bagay na to. Bulong ni Venus kay Leon. At paano ako makakapagpaalam kung nakamukmuk lang ako rito sa mansyon? May plano na ako para riyan. Suplado lang natura ni Leon. Plano? Your face. Pagmamaktol ni Venus at ngiting-ngiting hinarap ang pamilyang Flores. Saan naman kayo unang nag-date? Naniniwala kasi ako na napaka-importante ng first date, kaya curious ako. Dagdag ng chairman. Sa Bohol po, sagot ni Venus.
Sa Paris po. Ani naman ni Leon. Nagsabay sa pagsabi ng maling sagot ang dalawa. Kumunot ang noo ng pamilyang Flores, kaya't kaagad namang binawi ni Venus ang kanyang sagot. Ay tama, sa Paris pala yun. Second date pala natin yung sa Bohol. Well, mas importante naman ng mga alaala kaysa sa mismong lugar, hindi ba? Napamura si Venus sa kanyang isipan. Parang mamamatay na ang babae sa nerbiyos. Tama naman. Laking pasasalamat ni Venus nang sabihin iyon ni Chairman Pau. So, ito ang susunod kong katanungan. Nanulis ang tingin ng isang babaeng mukhang nasa kanyang mid-30s. Tiyahin ito ni Leon. Bakit niyo nagustuhan ang isa't isa? I mean, bukod sa pinagpala kayo sa mukha, ano-anong mga katangian ang nagustuhan niyo sa isa't isa? Bakit ito pang nakalimutan naming i-ensayo kanina? Ang pumasok sa isipan ni Venus. Pakiramdam ng dalaga ay nasa hot seat siya ngayon kung saan buhay ang kapalit ng kanyang magiging sagot. Ladies first, Venus. So, anong nagustuhan mo sa aking pamangkin? Muling tanong ng tiyahin ni Leon. Hindi naman ito mukhang tigre at hindi rin maamo ang mukha. Sapat lang ang aura na ito para mas lalong kabahan si Venus. Actually, panimula ni Venus, nangangapa ng maisasagot. Nagustuhan ko si Leon bilang siya. Minsan, suplado ito at minsan naman masyadong mapagbiro. Nagustuhan ko ang mga katangiang yun sa kanya. Binalot ng katahimikan ang paligid matapos sumagot ni Venus. Hindi ba masyadong awkward ang naging sagot ng babae? Narinig niya kasi ang sagot na iyon sa isang interview patungkol sa mga mag-asawang ilang taon nang nagsasama. Please, kagatin niyo ako. Panay nang hiling ni Venus na nananatili lamang sa kanyang isipan. Wow! Ang naging reaksyon ni Chairman Pau. Napapahawak pa sa kanyang dibdib na nagpapatunay na na-touch ito sa sinabi ni Venus. Iyon din ang sagot ng ina ni Leon noong tinanong siya kung ano ang nagustuhan niya sa akin. Invited kami sa isang morning show noong panahong yun. Napakagat-labi si Venus sa narinig at napagtanto na maaaring sina Chairman Pau at ang asawa nito ang napanood ni Venus noon sa isang telebisyon. Alam ko namang maliit ang mundo, pero bakit mas lumiit pa sa pagitan namin ng pamilyang Flores? Pangangamba ni Venus sa kanyang isipan. Sa akin naman, napatingin ang lahat kay Leon nang magsalita ito. Nagustuhan ko siya dahil iba siya sa mga babaeng nakilala ko. She's kind and fragile. Marunong din umunawa. Gusto ko ang bawat aspeto ng kanyang pagkatao. Leon naman? Pag-aarte ni Venus at hinalikan sa leeg si Leon. Well, maaari na pala akong mamatay ng mapayapa. Wika ni Chairman Pau at tinaas pa ang mga braso sa hangin. Pau naman! Natatawang pagsaway ng lahat sa matanda habang natatawa. Masaya lang ako. Akala ko ay tatandang playboy itong si Leon. Minsan ay naiisip ko na lang din na posibleng bakla itong anak ko. Pagdadahilan ni Chairman Pau at humalakhak ang lahat hanggang sa nag-toast na ang bawat isa. Hindi na malaya ni Venus na nasayan siya habang kasama ang pamilyang Flores. Mahigit 1 oras ata silang nagkwentuhan. Matapos niyan ay bumalik sa kanilang palapag sina Leon at Venus. Nasaan ang mga furniture rito? Bakit isa na lang ang higaan? Eksaheradong sigaw ni Venus at luminga-linga sa paligid. Napatutop naman si Leon sa kanyang noo. Alam niyang kagagawan ito ng kanyang ama. Bahala na to. Siguradong si Papa ang nagpatanggal sa mga furniture. Wika ni Leon at pagod na umupo sa kanyang malambot na kama. Nanatiling nakaawang ang mga labi ni Venus sa gulat. Iniisip pa lamang ng babae na magkatabi silang matutulog ni Leon ay nagsisitaasan na ang kanyang mga balahibo. From now, magkatabi na tayong matulog para hindi na rin sila magduda. Huwag kang mag-alala,
Malawak naman tong higaan, kaya't hindi mo mararamdaman ang balat ko. Pag-a-assure ni Leon kay Venus. Tumango si Venus at huminga ng malalim. Ilang minuto silang walang imikan. At tama nga si Leon, dahil malaki ang kama ay hindi nagtama ang kanilang mga balat. Subalit, hindi naman nakatakas ang amoy ni Leon kay Venus. Napalingon ulit si Venus sa lalaki nang tumayo ito at pumasok sa shower. Ha? Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Venus at hinimas-himas ang kanyang dibdib para pakalmahin ang sarili. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman ni Venus na palabas na si Leon sa shower kung kaya't dali-dali siyang pumikit. Pwede mo nang gamitin ang bathroom. Paos ang tinig ni Leon. Napapukpok si Venus sa sariling ulo nang paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan ang ganoong tinig ng lalaki. Salamat. Si Venus, naging bulong na lang iyon. Buong gabi ay hindi nag-imikan ang peking mag-girlfriend at boyfriend. Panay naman ang paghilatis ni Venus kay Leon dahilan para madaling araw na siyang makatulog. Kanina ay nahuli niya si Leon na may kachat at panay ang ngiti habang nakatingin sa screen. Alam na ni Venus ang dahilan ng mga ganoong galawan. Hindi na rin nagtaka pa ang babae dahil after all ay hindi naman talaga seryosong magkarelasyon sila ni Leon. Kung kaya't natural lang na magkagusto pa rin si Leon sa ibang babae. Kung gusto mong magkaroon ng bagong nobya, siguraduhin mong hindi ka mahuhuli ni Chairman Pao. Si Venus ang bumasag sa katahimikan habang sila ay pababa ng hagdan. Just saying. Napaubo si Leon at nangaakit na hinimas ang buhok ni Venus. Anong ibig mong sabihin? Come on, Leon. Sa akin ka pa talaga magtatago ng sikreto? Gayong magkatabi tayo matulog? Alam kong may kausap kang babae kagabi. Malalim namang napaisip ang lalaki sa narinig. Nais sabihin ni Leon ang totoo na tanging panunood lang naman ng mga palabas ang ginawa niya kagabi. Pero sa tingin niya, hindi naman na kailangan dahil hindi naman talaga sila totoong magkarelasyon ni Venus para magpaliwanag. Tapos, talagang papayag ka nang gamitin ka ng Leon na yon? Eksaheradong tanong ni Josephine. Magkaharap ang mga magkakapatid na T ngayon. Pinapagitnaan naman nila ang kanilang ama na wala lang imik. Wala akong ibang choice. Nasa peligro ang reputasyon natin sa oras na mabuking tayo ni Chairman Pao. Nagpangalumbaba lang si Venus habang ang mga kapatid niya, bagaman alam nang mangyayari ito, ay gulat pa rin sa mga nalaman. Kayo kasi, kung sana, ginalingan niyo pang pag-iimbestiga. Anong mayaman na malapit ng maging baldado? Ang bata-bata pa nga ng Leon na yun. Pangangaral ni Venus sa lahat. Pasensya ka na talaga, Venus. Isang malaking kasalanan nga ang nagawa namin yun. Sabay pagniwi ni Aurora at nagkatinginan sila ni Josephine. Kanina ay hinayaan si Venus ni Leon na kausapin ang kanyang pamilya. Pagkakataon na rin ito para i-anunsyo ang mangyayaring dinner kasama ang pamilyang Flores. Naghugis puso naman ang mga mata ng ama ni Venus sa narinig. Job well done na ito para sa matanda. Mababait naman kaya sila? Hindi ka nila sinasaktan? Papaano na lang kung malaman nila ang mga sabi-sabi ng mga tao patungkol sa'yo? Nangangambang tanong ulit ni Josephine at kaagad nilang inanunsyo ni Venus ang petsa ng nasabing family dinner. Maya-maya ay sina Venus at Leon na naman ang magkaharap. Napakatahimik ng paligid. Tanging paghingalang nila ang nagbibigay ingay sa paligid. Payag na sila. Sinabihan ko na sila kung kailan. Si Venus ang unang nagsalita. Tunog na napipilitan pa nga iyon. Mabuti naman. Bukas ay magkukontak na ako ng wedding organizer. Kailangan pa rin nating magkaanak sa lalo't madaling panahon. Napairap lang ang babae sa sinabi ni Leon. Tila kay dali lang talaga para sa lalaki ang mag-asam na magkaanak. Kung sa bagay, hindi naman kasi ito ang magdadalang tao. Hindi na rin mahihirapan sa mga gastusin. Easy life, ha? Napabulong si Venus at sinadyang iparinig kay Leon. Bukas naman, hindi mo na ako kailangan samahan dito sa kumpanya.
Pero hindi ka na rin pwedeng umalis ng mansyon. Pagpapaalala ni Leon, napairap si Venus na ilang beses niya nang nagawa simula nang makilala niya si Leon. Ano pa bang magagawa ko? Pagsuko ni Venus. Nang sumapit ang gabi, batid ni Venus na sana namang pagsubok ang magising ng buhay. Unti-unti kasing kinakabahan ang babae sa bawat segundong lumilipas, ngayong malapit lang sa kanya si Leon. Oo, at hindi sila nagpapansinan, pero masyadong malakas ang amoy ni Leon para baliwalain ito. Subalit hindi rin kaya ng ego ni Venus na unang pansinin ang lalaki. Suplado ito, lalo na kung tuwing gabi at ayaw niya namang siya palagi ang umiintindi. Matira ang matibay. Ganoon ang perpektong paglalarawan kina Venus at Leon. Sa sobrang bigat ng isipan ay unang nakaidlip si Venus. Napansin iyon ni Leon kung kaya't pinanood ng lalaki ang babaeng umikot paharap sa kanya. Ibinalik ni Leon ang tingin sa kanyang iPad, pero ang mga mata ay muli na namang bumabalik sa maamong mukha ni Venus. Iniimbestigahan ni Leon ang pagkatao ni Venus. Iyon ang parati niyang pinagkakaabalahan kapag siya ay nasa opisina. Playgirl, iyon ang salitang nababagay sa babae, ayon sa mga nakalap niyang impormasyon. Pero sa tingin ni Leon ay nasa tamang babae siya. Kailangan niya ng babaeng kahit kailan ay hindi mahuhulog sa kanya. Kinaumagahan ay nagising si Venus na mag-isa sa kama. Kaagad namang nakapansin ng pamilyar na pangalan si Venus sa kanyang Instagram inbox. It's Drake, ang pinsan ni Leon. Kabisado na ni Venus ang mga lalaki. Sa ilang taon niyang pangaakit ng mga lalaki ay batid niya kung kailan may gusto ang isang lalaki sa kanya. Alam mo bang may palihim na kinikita ang pinsan ko? Hindi kanya deserve, sa totoo lang. Pagbabasa ni Venus sa mensahe at tinignan mabuti ang picture na naka-attach. Halatang halata na si Leon ang nasa litrato kasama ang isang babae. Kaagad binitiwan ni Venus ang cellphone at mag-isang kumain sa dining table. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nawalan ng lasa ang lahat ng pagkaing kinakain niya. Kaagad namang nakaisip ng dahilan ang babae kung bakit nakaramdam siya ng galit para kay Leon. Of course, may karapatan naman ako magalit. Papaano na lang kung malaman na Chairman Pao ang pinaggagawa ni Leon habang wala ako. E di sa kulungan ng punta ko nito. Iritado nitong tanong sa hangin habang kaharap ang mga inumin. 1, 2, 3. Hindi na mabilang ni Venus kung ilang bote na ng inumin ang naubos niya dahil hilong-hilo na ito. Naabutan naman ni Leon si Venus sa ganoong sitwasyon. Anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ni Leon sa mga kasambahay. Sir, ayaw magpapigil ni ma'am kanina eh. Nakakatakot po siyang malasing. Pagsusumbong ng isang kasambahay na muntikan ng masuntok ni Venus kanina. Ako na ang bahala sa kanya. Maaari na po kayong magpahinga. Magalang na litanya ni Leon at kinarga si Venus in a bridal style. Alalang-alala si Leon habang pinagsisilbihan si Venus. Pati pagpupunas sa mukha ng dalaga ay ginawa na rin ni Leon. Wala siyang maisip na dahilan para maglasing ng ganito si Venus, gayong wala naman silang malaking pinag-awayan. Gaano ba kalaki ang problema mo para maglasing ka ng ganito? Tanong ni Leon at hindi na umasang may sasagot sa kanya. Kinabukasan ay natauhan si Venus sa nangyari. Ayaw niya nang dayain ang sarili, lalo pa at sarili niya na lamang ang kakampi niya ngayon. Nagalit siya ng labis kay Leon dahil may iba itong babae. Iyon ang talagang rason kung bakit siya nagpakalasing kagabi. Gising ng prinsesa. Kumusta ang tulog natin? Napatingin si Venus kay Leon na kagigising lang din. Nakaramdam ng kaunting hiya ang babae. Naaalala ko na ang nangyari kagabi. Pasensya ka na at binigyan pa kita ng trabaho. Paghingi ng dispensa ng babae. Napatingin silang sabay sa cellphone ng babae nang tumunog ito. Nag-uusap kayo ng pinsan kong si Drake?
Nagtatakang tanong ni Leon nang makita ang pangalan ng pinsan sa screen ng cellphone ni Venus. Hindi, siya lang tong kumakausap sa akin. Pagrarason ni Venus na totoo rin naman. Hindi kumibo si Leon. Pinakiramdaman din ng lalaki ang sarili nang makaramdam ng grabing pagkairita para sa kanyang pinsan na si Drake. Kilala niya kasi ang pinsan niyang yun. Hindi iyon maglalakas ng loob na kausapin ng isang babae kung wala itong balak na pumorma. You can text him. Wala namang rason para hindi ka magkagusto sa iba, Venus. Mapait na tura ni Leon sa babae. Walang kibo ulit ang dalawa matapos ang eksena na yon. Kapwa pinag-aaralan ang katahimikan ng paligid. Samantala, naging bad mood naman si Leon sa kanyang trabaho. Madaling magalit at napagtaasan pa ng boses si Drake nang minsan silang mag-usap. Chill, Leonardo. Bakit galit na galit ka sa akin? Nalate lang naman ako ng 1 minuto. Hindi makapaniwalang usal ni Drake. Gulat sa inaakto ni Leon. Huwag mo akong tawagin sa kanyang pangalan. Paulit-ulit na lang tayo. Maotoridad na komento ni Leon gamit ang nakaka-intimidate na tinig. Nasa trabaho tayo, Drake. Kaya dapat, responsable ka sa oras mo. Meeting natin, 9:30. Tapos dumating ka, 1 minute late. 1 minute lang naman. Nilalang mo lang, Drake Flores. Hindi tayo magpinsan sa oras ng trabaho. Tandaan mo yan. Ngayon ay nagkagana naman si Leon na uminom. Ang plano ay isang baso lang na kaagad namang nasundan hanggang hindi na niya mabilang ang mga bote ng inumin. Umuwing lasing si Leon at si Venus ang unang hinanap ng kanyang mga mata. Touching for Leon doesn't need consent. Mataas kasi ang tingin ng lalaki sa sarili sa paraan na hindi niya kailangang magpaalam dahil ang mga babae na ang luluhod mahawakan lamang nila ang isang Leon Flores. Matulog ka na lang, Venus. Pakiusap. Pigil hiningang pag-uutos ni Leon kay Venus. Subalit, napansin ng lalaki na hindi na niya kayang hawakan si Venus nang hindi nanginginig. Gusto na ring makuha ni Leon ang consent ng babae bago gumawa ng kung ano. Anong problema mo at nagkakaganto ka? Nag-aalalang tanong ni Venus sa lalaki. Ikaw. Gustong isatinig ni Leon ang salita na iyon. Bagay ang salitang napakagwapo para mailarawan si Leon. Kung kaya't habang natinititigan ni Venus ang lalaki, sa wari niya ay nalalasing na siya sa karisma ng lalaki. Hindi maaari. Pagpipigil ni Venus sa sarili. Hindi maaaring magkagusto ka sa kanya. Playboy ang isang Leon Flores at siguradong sanay na itong magpaiyak ng mga babae. Leon? Napataing si Venus nang agresibo siyang nilapitan ni Leon at siniil ng mga halik. Ito namang si Venus, imbes na itulak ay tumugon naman sa ginagawa ng lalaki. Samantala, alam naman ni Leon ang kasalukuyang ginagawa. Malakas ang tolerant niya sa alkohol kung kaya't may malay pa rin siya sa mga nangyayari. Pero hinahayaan niya lamang ito, lalo na ngayong dama niya na pareho naman nilang gusto ang nangyayari. Lasing ka lang, Leon. Pagsisisihan mo to kinabukasan. Bulong ni Venus habang magkadampi ang labi nilang dalawa. Hindi na mabilang ang mga lalaking nahalikan ni Venus at inaamin niyang master na ito sa ganitong bagay. Pero ngayon, pakiramdam niya ay first time niyang makipaghalikan. Mas exciting, mas masarap sa pakiramdam. Hindi ko to pagsisisihan. Tugon ni Leon sa mariing boses at iyon na yata ang pinakamasarap na tinig na narinig ng babae. Muling nagpatuloy si Leon sa pagsasalita. As long as hindi ka na makikipag-usap sa pinsan kong yon. Playboy yon. Huwag kang magpapauto. Humagikgik si Venus sa narinig. Animoy, isa siyang dalagita na kinakausap ang maginoo niyang manliligaw. Ikaw, anong tingin mo sa sarili mo? Hindi babaero? Mas babaero ka raw sabi ni Google. Natatawang komento ni Venus na natigilan nang mas lumalim ang halik ni Leon pababa
sa leeg ng babae. Kusa nilang pinagsaluhan ang mainit na gabing iyon at inaamin talagang nalasing nga sila. Nalasing sa init ng isa't isa. Gusto mo bang bisitahin natin ang parents mo? Mamaya ng dinner, hindi ba? Maganda pa sa umaga ang ngiti ni Leon nang sabihin iyon kay Venus kinabukasan. Tumikim si Venus at namula nang maalala ang ginawa nila kagabi. Ikaw bahala. Dumedepende lang naman ako sa desisyon mo. Wala sa sariling turan ni Venus. Malalim namang huminga si Leon at naisip na baka naiilang sa kanya ang babae. At para maiwasan ang kung anumang hindi pagkakaunawaan ay binuksan niya ang usapan patungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Hindi ako nagsisisi sa ginawa natin, Venus. Kung yan ang bumabagabag sa isipan mo. Nag-aalalang sabi ni Leon at umupo sa tabi ng babae. Lasing ako, oo. Pero tignan mo, naaalala ko pa rin ang kagabi. So please, huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Alam kong gusto mo rin ako at some point. Nanatiling hindi nagsalita si Venus. Buong lakas na nagpatuloy si Leon. Kaya tayaan mo ako na mas palalimin yung pagkagusto mo sa akin. Please, bigyan natin ng tsansa itong nararamdaman natin sa isa't isa. Talong-talo ako. Sigaw ni Venus sa kanyang isipan. Ang plano ay huwag mahulog sa lalaki. Pero sa mga salita pa lang nito ay napamahal na siya ng labis. Kasabay ng pagtango ni Venus ang siya namang literal na pagdidilim ng paningin ni Leon. Okay ka lang? Hangover yan panigurado. Huwag ka nang iinom next time, okay? Nag-aalala ang litanya ni Venus. Hindi peke, kundi talagang galing sa puso ng mga kataga. Natahimik si Leon. Batid kasi ni Leon na hindi ito basta hangover lang. Sigurado siyang kailangan niya ng kumonsulta ng doktor dahil ilang linggo na siyang nakakaranas ng maraming sintomas. Maya-maya ay magkasamang bumaba ng hagdan sina Leon at Venus. Hindi na mamalayan na kusa na silang nagiging malapit sa isa't isa kahit wala ang pamilyang Flores. That night, Venus, maaari mo bang kalimutan na yon? Naiilang na tanong ni Leon. What? Akala ko ba hindi mo yan pagsisisihan? Hindi yung kagabi, Ben. Ang ibig kong sabihin ay yung gabi na nakita mo kong nakahubad. Napaubo naman si Venus sa narinig at napahawak sa tiyan kakatawa. Pinoproblema mo pala ang bagay na yon. Mukhang proud ka pa nga nung gabing yun eh. Napapikit sa pagkahiya si Leon. Come on, Leon. Nakita ko ulit yun kagabi. So, huwag kang masyadong mag-alala, okay? Para kang baklaryan. Sumimangot si Leon at nakaisip naman ng pambato sa babae. Kung tulungan kaya kitang hindi mag-menstruation ng ilang buwan? Panunuya ni Leon sa babae. What do you mean? Clueless namang tanong ni Venus. Inilapit naman ni Leon ang mga labi sa tenga ng babae. I will make you pregnant. Bakla ka pala eh. At nagkulitan ang dalawa nang hindi namamalayan ang oras. Ang galing mo rin naman palang umacting, Venus ah! Pagpupuri ni Aurora sa kanyang kapatid nang magharap-harap ang mga ito. Parang effortless lang na nagmamahalan, hindi halatang peke. Ano ka ba, Aurora? Wag na wag kang magbabanggit ng ganyan sa harapan ni Chairman Pao, okay? Pagsaway ni Venus sa kapatid. Hindi lang ako malalagot, kundi ang buong pamilya natin. Kaya pakiusap, mas mag-ingat pa tayo. Maya-maya ay bumalik ang mga ngiti sa labi ni Venus habang inaalala ang imahe ni Leon at ang ginawa nila kagabi. Si Leon naman ay good mood habang nagtatrabaho. Kanya pang nilibre ng engrandeng snacks ang mga employee. Wow ha! Super saya naman natin! Panunukso ni Josephine kay Venus. Nako, Venus! Sigurado, may iba ka na namang nilalanding lalaki. Naku, tigilan mo yan. Magkakapamilya ka na. Natatawang sumimangot si Venus sa mga akusasyon na yon. Kilala kasi talagang lalakero ang babae
Pero pakiramdam ni Venus ay muli siyang isinilang ng dahil kay Leon. Tila ba nagkaroon ng panibagong buhay. Meanwhile, "Sir, talaga po bang half day lang ang duty namin ngayon?" Nasasabik na pagkumpirma ng isang empleyado kay Leon. Kinagat ng lalaki ang sariling labi at masayang tumango. Yes, ilang araw na kayong todo trabaho. So, bigyan niyo ang sarili niyo ng pahinga. See you tomorrow. Ito ang isa sa gusto ni Leon bilang isang negosyante. Wala siyang boss at kontrolado niya ang kanyang oras. At ang dahilan kung bakit nagmamadali itong makauwi? Nais niya kasing masilayan si Venus. Noong sumapit ang hapon ay naghanda ang pamilyang Flores at T sa gagawing family dinner. Sina Leon at Venus naman ay nagkakatuwaan habang magkasamang nagbe-bake. Bagay na bagay sila, hindi ba? Proud na tanong ni Chairman Pao sa isa nilang kasambahay habang pinagmamasdan sina Leon at Venus. Sobra po. Ngayon ko lang nakita si Sir Leon na ganyan kasaya. Ibang klase nga talagang nagagawa ng pag-ibig. Napapailing na komento ng kasambahay. Masaya rin para sa dalawang magkasintahan. Ito ang dahilan kung bakit gustong magkaroon siya ng sariling pamilya. Tumatanda na ako. Hindi ako permanente sa mundo. Mas maganda kung may sarili siyang pamilya na masasandalan. Dagdag ng matanda at naalala ang ina ni Leon, ang kanyang pinakamamahal. Maya-maya ay magkaharap na ang dalawang pamilya. Kabado ang ama ni Venus na kaagad namang nawala nang magkwentuhan sila ni Chairman Pao. Masayang-masaya naman sina Venus at Leon sa pagkakaalam na magkasundo na ang kanilang mga pamilya. Gusto kong enggrande ang kasal. Hindi para sa mga mata ng publiko, kundi para sa ikakasal. Pagbubukas ni Chairman Pao ng panibagong usapan. Kung yan ang gusto mo pa, pero masusunod pa rin po ang gusto ni Venus. Magalang naturan ni Leon at nagngitian sila ng babae. "Venus, naka-jackpot ka!" Hindi mapigilang hindi magkomento ni Aurora at nagpalakpak pa. Tama yan, nak. Unahin mo ang desisyon ng iyong asawa sa kahit na sino man. Iyan ang magandang pundasyon sa buhay mag-asawa. Muling paalala ng chairman. "Para sa akin, okay lang po ang simple lang. Hihingiin ko pa rin ang suhestyon ni Leonardo patungkol riyan." Sagot ni Venus. Tumaas naman ang kilay ng lalaki. Leonardo, kailan ka pa natutong asarin ako? Naggagalit-galitan ito. Natawa naman ang lahat sa asaran ng dalawa. Habang si Venus ay sigurado na sa desisyon na bigyan ng tsansa ang relasyon nila ni Leon. Wala ng kung anong pagpapanggap. Excuse me. Paalam ni Leon at tumayo para makalayo sa lahat. Muli na naman kasing nandilim ang kanyang paningin at mas lalo pang sumasakit ang ulo. Damit! Malakas niyang sigaw at napakapit sa pader. Hindi na kayang lokohin ni Leon ang sarili. Kailangan niya na talagang alamin ang sariling sakit sa lalong madaling panahon. Masayang nagpatuloy si Venus sa pakikipagkulitan sa hapagkainan. Walang kaalam-alam sa sinapit ng lalaki. Ano nga ba ang magiging sanhi ng kawalan ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng magkasintahan? Sapat na mga ba ang pagnanais na protektahan ang isang tao para magsinungaling rito? Dok, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi naman ako mabisyo o kung ano pa para magkaroon ng ganitong sakit. Tanong ni Leon habang nakakuyom ang mga kamao. Ngayong oras na ito ay nakakaramdam pa rin ng panghihina ang lalaki habang kaharap ang personal nitong doktor. Sir, na-inherit mo po ang sakit na ito sa iyong ina. Napakahirap pong puksain kapag genetics na ang kalaban. Pahayag ng doktor at sinabing kailangang magpagamot ni Leon sa abroad at tatagan pa ang kalooban. Ang totoo ay gusto lamang nitong mamatay na lamang. Natunghayan kasi ng lalaki ang karanasan ng kanyang ina sa ganitong klase ng sakit. Nagpa-surgery rin iyon sa ibang bansa.
subalit hindi naging successful. Pero may Venus na siya ngayon, kailangan niyang gumaling. Naisip naman ni Leon na mabuti nang makasigurado, kaya kailangan niyang gumawa ng hakbang para hindi masyadong masaktan ang babae sa oras na hindi niya kayanin ang operasyon. Bagay po lahat ng design na napili nyo, ma'am. Ang ganda po ng taste nyo, ha? Puri ng baklang wedding designer. Namimili kasi si Venus ng gown na susuotin niya. Kung gaano kagalak ang babae, ay siya rin namang pagiging tahimik ni Leon. Umaaktong walang gana si Leon sa ginagawa kahit ang totoo ay masayang-masaya siya na talagang ikakasal na sila ni Venus. Anong tingin mo, Leon? Maganda ba? Binalingan ni Venus ang lalaki at pansin pa rin nito ang pagiging mailap ng lalaki sa kanya. Hindi naman mawari ng babae kung ano ang dahilan ng pagiging distant nito. Ngayong wala naman siyang maalala na naging away o tampuhan nila. Ikaw bahala. Ikaw naman ang magsusuot, hindi ba? Matabang na pagsagot ni Leon. Pati ang wedding designer ay napayuko sa kawalan ng sasabihin. Ano ba talagang problema mo, Leon? Pakiusap naman. Makipag-usap ka naman. Alam kong may problema ka. Bigyan yan natin ng solusyon ng magkasama. Mapagpakumbaba ang ika ni Venus nang magkatabi sila sa kama. Nakaupo. Wala pa ring imik ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan ni Leon. I'm so sorry, Venus. Ito lang ang paraan para hindi ka masyadong dumepende sa akin. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Yun ang mga katagang umiikot sa isipan ng lalaki. Ay naku Leon, hindi rin na tayo mga bata rito. Ikakasal na tayo, tapos ganyan ang mga asta mo. Gusto mo ba talaga ako? May bago ka bang babae? Litong-lito si Venus. Hindi kasi tugma ang pinangako ng lalaki sa mga inaasta nito ngayon. Umasa pa naman si Venus. Buong akala niya ay may happily ever after na sa kanilang dalawa ni Leon. Hindi naman naging madali para kay Leon ang iwasan si Venus at umaktong walang pakialam sa lahat. Pero wala siyang ibang opsyon. Ito lang ang naisip na daan ni Leon para protektahan ang babae. Saan ka kagabi? Magdamag kitang hinintay. Bungad ni Venus kay Leon. Walang alam na magdamag ang lalaki kagabi sa condo unit ni Drake. Nagpakalasing-lasing. Importante pa ba yan para tanungin mo? At kaagad humiga si Leon sa kama. Hindi makapaniwalang pinagmasdan siya ng babae. Anong sabi mo? Siyempre importante ang tanong ko. Ano bang nangyayari sa'yo ha, Leon? Akala mo ba hindi ko napapansin na malaki ang pinagbago mo? Hinintay kita dahil nanamlay ang katawan ko. Akala ko pa naman, maaalagaan mo ako. Lumambot ang puso ni Leon sa mga katagang iyon ni Venus. Pero bawal siyang bumigay. Kailangan niyang tapusin ang nasimulan. Marami namang kasambahay. Pwede mo silang tawagin kapag may kailangan ka. Malamig na sagot na lang ni Leon. Sa paglipas ng araw ay mas lalong lumalala ang sakit ni Leon. Lahat ng pananakit ng ulo, pandidilim ng paningin at pagkawalan ng ganang kumain ay itinago niya sa lahat, lalong-lalo na kay Venus. Excited na ba kayo sa inyong kasal bukas? Tanong yon ni Chairman Pao kina Leon at Venus habang nagkukwentuhan sa balkonahe ng mansyon. Sobra po. Pag-aamin ni Venus sa totoo niyang nararamdaman. Bumaling naman ang lahat kay Leon na tahimik lamang na umiinom ng kape. Walang komento sa mga sinasabi ng nasa paligid. Huwag kang maglala, Venus. Siguradong isabik na rin yan. Pagpapagaan ni Chairman Pao kay Venus. Tumango na lang si Venus at kumapit sa sinabing iyon ni Chairman Pao. Sa araw ng kasal ay nakaramdam ng pagtatampo si Venus na matagal nang naipon simula nang magbago si Leon. Araw ng kasal nila, subalit ganoon pa rin ang inaakto ni Leon. Hindi nakikita ni Venus na sabik din si Leon kagaya niya. Kahit ang totoo, hindi masukat ang kaligayahan ni Leon. Kung gaano kagalak ang puso ng babae, ay siya rin namang pagkabuo ng puso ng lalaki. Buntis ako! Oh my God! Positive, Leon! Magiging ama ka na!
Napayakap si Venus kay Leon nang ilang araw matapos ang kasal ay nag-positive ang babae sa pagdadalang tao. Magiging ina na ba talaga ako? Hindi pa rin ako makapaniwala. Then, mas alagaan mong sarili mo. Komento lang ni Leon at pinigilan ang panunubig ng sariling mga mata. Hindi niya kailangang maiyak dahil sa tuwa. Kailangan niyang magmukhang matigas. Lumipas ang ilang mga linggo at buwan at mas lalong naging mahirap para kay Leon ang sitwasyon. Sinadya niyang i-postpone ang ilang buwan ang operasyon niya sa United States nang sa gayon ay matulungan niya si Venus sa pagbubuntis nito. Venus naman, wag mo naman akong pahirapan ng ganito. Nahihirapang bulong ni Leon kay Venus habang mahimbing itong natutulog. Mahigpit na nakayakap si Venus kay Leon. Ang lalaki kasi ang palaging cravings ng babae at pagsubok iyon para kay Leon. Bagaman ganoon ay buo naman ang kasiyahan ni Leon habang pinagsisilbihan ang kanyang mag-ina. Hindi na siya makapaghintay pang gumaling sa kanyang sakit at mahalin ng buo sina Venus at ang kanilang magiging anak. Levi ang pangalan ng anak natin, Leon, pinagsamang Leon at Venus. Masayang pagbabahagi ni Venus habang nagbabalat ng mangga si Leon. Hindi naman sumagot si Leon pero panay na ang ngiti ng lalaki. Samantalang nakakaramdam naman ng galit si Venus kung kaya tumahimik na lamang ito. May iba ka bang gagawin mamaya, Leon? Gusto ko sanang sabay tayong bumili ng mga gamit ni baby. Nakangusong sabi ni Venus saka kinurot-kurot ang tagiliran ni Leon. Pigil hininga namang nagtago ng kiliti si Leon at nagtaas noo. Kung yan ang gusto mo, pero hindi tayo maaring magtagal. Sagot ng lalaki. Matatanggihan ba ni Leon ang alok na iyon ni Venus? Gayong ilang araw nang gustong yayain ni Leon ang babae na mag-shopping para sa gamit ng kanilang magiging baby. Hindi nga lang magawa dahil ayaw niyang sirain ang sariling plano. Sa susunod na linggo ay sabay tayong magpapacheck up. Maya-maya ay dagdag ni Leon at tumigil sa pagbabalat ng mangga. Pero hindi tayo magtatagal. Whatever, Leon. Basta't kasama kita. Muling lumingkis si Venus sa katawan ni Leon. Ang bango-bango mo talaga. Ang sarap mong kainin. Natawa si Leon ng palihim. Sa bawat araw ay lalong gumaganda at nakakaaliw ang asawa niya sa kanyang paningin. Parati niya itong pinupuri sa kanyang isipan. Mapa-umaga man o gabi. Dok, talaga bang may tsansa na hindi magtagumpay ang operasyon? Pagkukumpirma ulit ni Leon sa kanyang doktor. Mr. Flores, 50% din ang tsansa na maging matagumpay ang gagawing operasyon. At dahil sa ginawang pag-postpone ni Leon sa kanyang operasyon, ay wala na siyang ginagawa nang mag-set na ng petsa ang mga doktor niya sa United States. Walang pasabing umalis si Leon sa mansyon at kumuha ng napakaraming katulong, nurses at mahuhusay na psychologist para mapanatili ang pagiging malusog ng mag-ina niya. Manganganak na ata ako! Sigaw ni Venus at ang lahat ay kaagad umaksyon. Sa araw ng panganganak ay wala ang presensya ni Leon. Sumasabak rin kasi sa isang life and death situation ang lalaki. Umaasa sa tsansang mabubuhay pa siyang muli. Sa araw ng panganganak, walang Leon sa tabi ni Venus. I hate him. Subukan niya talagang bumalik rito. Anong akala niya? Hindi ko kayang buhayin ang anak namin nang wala siya. Doon siya nagkakamali. Puno ng hinanakit na sabi ni Venus sa hangin habang karga-karga ang napaka-cute at gwapong si Levi. Ano ba naman yan, nak? Bakit kay daddy mo lang nagmana ikaw? Carbon copy ka ng daddy mo? Ang gwapo! Panggigigil maya-maya ni Venus sa bata. Pagmulat ni Leon sa kanyang mga mata ay napagtanto niya na talagang nakasurvive siya. He did it sa wakas. Naglaan naman ng sapat na panahon si Leon para magpagaling. Naging mas active ito sa pagkakaroon ng healthy lifestyle lalo na at isa na rin siyang ganap na ama. Siyempre, nakasagap siya ng impormasyon mula kay Chairman Pao. Sinabi ng matanda na maganda ang daloy ng panganganak ni Venus. Isang pagbati sa iyo, Mr. Flores.
napaka-rare ng makagaling sa ganoong klaseng sakit. Siguradong matutuwa ang iyong pamilya sa balitang to. Litanya ng doktor sa kanilang online consultation. At nang sumapit ang araw na pinakahinihintay niya, ay nakaisip ng pakulo si Leon. Isang sorpresa para kay Venus. Bumalik sa Pilipinas si Leon at kinuha si Levi sa mansyon habang si Venus ay mahimbing na natutulog. Nanatili sila sa isang bakanteng kwarto na nasa loob lang din ng mansyon. Gwapo natin naka. Tama lang talaga na ako ang naging cravings ng mama mo noon. Tuluyan na talagang naluha si Leon habang karga-karga ang bata. Habang nasa abroad ay hindi mawaglit sa isipan ng lalaki ang mag-ina niya. Kaya ngayong kaharap niya na si Levi ay tuwang-tuwa ang pusong ama ni Leon. Mabuti na lamang at soundproof ang silid para hindi marinig ng mga tao sa labas ang pag-iyak ng batang si Levi. Ano? Anong hindi ma-detect ng CCTV? Nawawala ang anak ko! Eksaheradong sigaw ni Venus at tinawagan si Chairman Pao. Kaagad namang nagsidatingan ang iba pang miyembro ng pamilya at ang lahat ay umaksyon. Nakaramdam naman ng pakiramdam si Venus na baka ay kinakarma na siya dahil sa mga masasama niyang gawain noon. Levi anak, nasan ka na ba kasi? May balita na po ba? Kaming dalawa lang ng anak ko. Bakit naman ganito? Tanong ni Venus kay Chairman Pao. Hindi mapakali si Venus habang si Leon naman ay lumabas na ng kwarto nang mangamba kay Levi na walang tigil sa pag-iyak. Leon, anong ginagawa mo rito? At bakit mo kinuha ang anak natin nang hindi nagpapaalam? Alam mo bang alalang-alala ang lahat? Kaagad kinarga ni Venus ang bata at pinatahan. Kaagad namang tumigil sa pag-iyak ang bata. Wala bang welcome home dyan? Nakangising tanong ni Leon at namamanghang pinapanood ang mag-ina. Welcome home mo mukha mo, matapos mong piliin ang kabit mo. Umirap si Venus. Umugong naman ang tawa ni Leon. Desisyon niyang hindi mag-iwan ng kung anong-anumang marka nang lisanan niya ang bansa. Subalit hindi naman niya akalain na iyon ang naging duda ni Venus. Kinuwento naman ni Leon ang naging dahilan ng biglaan niyang pagkawala. Lahat-lahat, simula nang makaramdam ng mga grabeng sintomas at ang pagiging malamig niya kay Venus para protektahan ang babae sa maaaring mangyari. Pumatak naman ang mga luha ni Venus habang nakikinig. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya akalain na mag-isang lumalaban si Leon. Marahang ipinakarga ni Venus si Levi sa isa nilang kasambahay. Lumapit ito kay Leon at mahigpit itong niyakap. Ang daya-daya mo, Leon! Bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat? I might die. Pabulong na pagrarason ni Leon at dinama ang malalim na paghinga ng kanyang asawa. At ayaw kong dumepende ka sa akin ng sobra. Papaano na lang kung hindi naging matagumpay ang operasyon? Papaano ka na? Anong klaseng rason yan, Leonardo Flores? Naiiyak na sigaw ni Venus. Mas lalong bumibigat ang dibdib. Natawa naman si Leon. Si Venus lang ata ang makakasabi ng kumpletong pangalan ng lalaki nang hindi naiirita si Leon. Mag-asawa tayo. Kaya dapat hindi ka naglilihim. Nangako ka sa harap ng altar. Sabi mo nga noon in sickness and in health. Natahimik si Leon at hindi mapigilang hindi magsisi dahil tama rin ang sinabi ni Venus. Tignan mo kung anong nangyari. Imbes na tulungan ka sa pagpapagaling, nagtanimbak pa ako ng galit sa'yo at inakalang sumama ka sa iyong kabit. Masayang nagsialisan ang mga tao sa paligid, maliban sa kasambahay na karga-karga ang batang si Levi na inosenteng nakatingin kina Leon at Venus. Pasensya na, okay? Inaamin kong isang agresibo ang desisyon kong yun. Pero natuto na ako, Venus. Alam ko na ang dapat gawin sa mga susunod pang pagsubok. Buo at malumanay ang tinig ni Leon. Humarap naman si Venus sa kanya. Namamasa ang mga pisingi at may ngiti sa mga pulang labi. Meet Levi, Leon, ang pinaka-cute at pogi nating baby boy. Ani ni Venus at sabay nilang binalingan ang bata. Kumurap-kurap ang bata
at naaaliw sina Venus at Leon doon, dahilan para matawa ang dalawa. Simula noon, dumoble ang pag-aalaga ni Leon sa kanyang mag-ina, lalo na at wala ng dahilan para limitahan niya ang kanyang mga kilos. At ganoon din si Venus. Hinihigitan ng babae ang pagmamahal na binibigay ni Leon. Narealize ng babae na hindi pwedeng siya lang ang makakatanggap ng pag-aalaga. Hindi pwedeng siya lang at si Levi. Deserve rin ng mga amang kagaya ni Leon ang alagaan at mahalin ng wasto. Kahit maliliit na bagay ay hindi na rin nililihim ni na Leon at Venus sa isa't isa. Napagtanto nila na sa dagat ng mga pagsubok ay hindi sila ang magkalaban, kundi magkakampi sila sa laban sa kung anumang problema. Naging golden rule iyon ng mag-asawa, dahilan para mamuhay sila ng puno ng pagmamahalan. Wakas.